Hello guys, sasagutin lang natin itong tanong ni Sir Joseph Yoshida dito sa ating forum. Sabi niya dito, unable to add Facebook page and business portfolio. Hi Coach, good evening. Ano po kaya ang next steps dito? Pinapa-add ko po kay client sa business portfolio niya yung FB page ng business niya. Di ko ito magawa on my end kasi newly created ang business portfolio. Pero nag-i-error kasi nakakonect din yung IG account niya. Kapag ina-add naman niya ako as admin ng page, hindi ko rin ito magawa agad kasi may cooldown period sa Facebook kapag newly added ako as admin ng page niya. Any advice, Coach? So, Sir Joseph, ganito kasi yan, no? Dito muna tayo sa nag-i-error yung IG account, no? Possible po kasi, Sir Joseph, na nung nag-create siya ng Facebook page niya doon sa profile niya, so walang problema doon kasi sa profile niya ginawa. And for some reason, yung ibang tao kasi pag nag-create ng Instagram account, ibang email ang ginagamit or ibang profile ang ginagamit doon sa Instagram account nila. Let's say for example, doon sa Facebook page, ang gamit nila doon na email, let's say joseph1234@gmail.com. Pagdating doon sa Instagram, ibang profile ang ginamit or ibang email address ang ginamit. Let's say joseph1234@yahoo.com. So magkaiba sila ng email na ginamit from Facebook page, tapos doon sa Instagram page separate email or probably separate profile. Ibig sabihin, probably dalawa yung account niya sa Facebook. No? Pwedeng mangyari yon, or ibang email ang ginamit. Kaya po nung i-connect mo na yung Facebook page mo tsaka Instagram page mo doon sa business portfolio, hindi sila mag-connect kasi magkaiba yung email na ginamit or magkaibang profile yung ginamit pag-create ng Facebook page at nung Instagram page. So, possible reason yon. Pangalawa is, pinapa-add ako po kay client sa business portfolio niya yung FB page ng business niya. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng error, hindi niya ma-i-add doon sa business portfolio niya. It's because possible yung page na yun na-claim sa other business portfolio. Halimbawa, meron kang business portfolio 1 and then meron kang business portfolio 2. Tinatry mong ipasok dito yung Facebook page mo sa business portfolio 2. But for some reason, na-claim na siya dito previously pa sa business portfolio 1. So kahit na i-claim mo yan sa business portfolio 2, hindi talaga siya magko-connect. Unless otherwise, tanggalin mo muna, i-remove mo muna yung page mo doon sa business portfolio 1 para ma-claim mo dito sa business portfolio 2. Now, I'll show you how it's being done. So, pag nandoon ka sa business portfolio ni client, no? Let's assume na ito yung business portfolio 1. No? Punta ka dito sa pages, makikita mo dito yung page ni client, assuming na ito yung page ni client. Pupunta ka dito sa remove, no? I-remove mo muna yung page na to dito sa business portfolio ni client. And then, lipat ka doon sa another business portfolio. I-click mo lang tong drop down. Hanapin mo yung business portfolio na pangalawa kung saan mo ina-add yung page na yon. Tapos, i-claim mo dito sa pangalawang business portfolio. I-click mo lang tong add and then add a page para makapasok siya dito. Now, I'll give you a second alternative. Let's say, for example, you don't want to transfer the page dun sa pangalawang business portfolio, okay lang. Or for some reason talagang kumbaga nandoon na kayo sa rabbit hole, talaga wala na kayong, hindi nyo alam kung saan kukunin, hindi nyo alam kung saan i-remove tong page na to. It's okay. Kahit na hindi mo ma-claim dito sa business portfolio na to, for as long as na meron kang top level admin access ng page, okay lang yun kahit hindi mo na-claim dito sa business portfolio. I'll show you how. So, pupunta ka dito sa Facebook page ni client. I'm not sure if this one, bear with me on this. Click ko lang tong professional dashboard. If I'm not mistaken, yes. Professional dashboard.
Tapos, click mo tong page access. Alright? And then, pupunta ka dito. I-redirect mo si client dito para mai-add ka. Ano? Assuming na ako si client, ang gagawin ko is, i-click ko yung add new. Tapos, next. And then, hahanapin kita. Ang tawag dito, hahanapin ko yung profile mo sa Facebook. So, Joseph Yoshida. So, Joseph Yoshida. So dapat lumabas dito yung ano mo, yung profile mo. So make sure lang na tama yung profile mo. For some reason, minsan hindi lalabas yung pangalan mo. I-like mo muna yung page ni client. So i-like mo muna yung page ni client or i-add friend mo si client personally. Hanapin mo si client sa Facebook. I-add mo siya as a friend. And then, kung hindi pa talaga gagana, hindi lalabas yung pangalan mo dito, i-like mo yung page nila or i-follow mo yung page nila para lumabas yung pangalan mo dito at mai-add ka ni client doon sa Facebook page niya. Once na na-add ka ni client doon sa Facebook page niya, kahit hindi mo ma-claim dito, pag nag-create ka ng ads, pag pumunta ka dito sa ad accounts, tapos open an ads manager, pag nag-create ka ng ads, lalabas yun doon sa page, doon sa ad section or ad level. Pag kinilik mo dito, create, no? Tapos let's say leads, continue. Ayan, continue. Pagdating mo dito sa ad level, lalabas yun dito. Kahit na hindi mo na-claim yung page na yun dito sa section na to. Alam mo, dito, assuming na wala talaga dito, lalabas yun dito for as long as na i-add ka, for as long as na i-add ka dito sa Facebook, people with Facebook access. Okay, nasa Meta Business Suite siya or dito sa professional dashboard na section. Ito. Okay, I hope this helps. Let me know if this solves your problem. Thank you!